Jewel's POV. Kagat ni Jewel ang ibabang labi habang nakatitig sa mga puting stick. Malinaw niyang nakikita ang resulta doon. Napahalukip-kip siya at napasandal sa pader ng banyo. Dahil bigla niyang naisip ang magiging reaksyon ni Anton. Unti-unti napangisi siya at nakahinga ng maluwag sa resulta. How you wish, Anton. Bulong niya bago sinipat na mabuti ang mga stick. Tigi-isang pulang linya lang ang meron sa mga yun. Ibig sabihin ay hindi siya buntis. Hindi nagwagi ang kampo ni Anton, pero gusto niyang makasigurado, kaya't nagpunta siya kinabukasan sa doktor. Base sa mga test nito, hindi nga siya buntis. Nagtanong na rin siya ng pwedeng contraceptive. At paano yun gamitin? Mas mabuting sigurado kaysa mapahamak pat biglang lumobo ng 9 na buwan ng tiyan niya. Kaya lang, kailangan niya pang ilihim kay Anton na iinom siya ng pills. Sigurado kasing kukontra to. Pagkatapos sa doktor, dumiretso siya sa tindahan para bumili ng pills. Sinaga niyang pila pero pag alis niya, muntika na siyang mapasigaw matapos may makabangga. Hala, pasensya na po. Ang ganda mo, sister. May pahampas na sigaw nito. Napatitig siya rito lalo na't ang haba ng pilikmata nito at napakaganda ng malalaking kulot na buhok nito. Halos magandahan talaga siya rito kung hindi lang ito nagsalita ulit. Guwapo pala. I'm Fufu, miss. Model manager ako. Baka gusto mong maging model ako. Promise, hindi ako scam. Ani pa nitong nilahad ang kamay sa kanya. Nangiwish at napatitig lang sa nakalahad nitong kamay. Siya? Magmomodelo? Malabo na yatang mata ng kaharap niya at hindi makita ang chubby niya. Para maging isang modelo, pilit siyang umiti rito. Nagjo-joke time po kayata, Fufu. May sarkastikong sagot niya. Ang chubby ko para maging model. Namilog ang mga mata ng kaharap niya na hindi makapaniwala sa sinabi niyang chubby siya. Girl, chubby is the new sexy. Namiyawang pa to. Hindi ka nananalamin, no? Ani pa nito bago siya inikutan na para bang isa siyang importanteng bagay. Muntika na siyang mapaatras na pindutin itong isang harapan niya. Hoy, chancing ka! Mainis na winaksi niyang kamay nito. Malit itong nanguso. Chine-check ko lang naman kung totoo, sagot pa nito. Napailing siya. Bagay kasama ni Fufu si Nina. Mukhang magkakasundo sila, total ay pareho sila ng ugali. Ayoko magmodelo, Fufu. Sa ganda mong yan, hindi ka magmumodel. Dear, you're missing half of your life. Chubby ka lang pero napakamakuruba mo. Ang lakas pa ng dating mo. Pwede kitang ilagay sa lingerie, sa bikini o kaya sa night dress. Tsak na maakit lahat na lalaki kapag nakita ka. Masiglang paliwanag nito. Napatakip siya sa tenga niya at halos mahiya sa iilang taong napatingin sa kanila. Kulang na lang ay mangasim ang mukha niya dito. Inayos niyang sarili para magpaalam na. Tss, Miss Fufu, hindi ako interesado. Bye. Wait lang naman. Pinigilan pa nitong siko niya kaya't nagtitimpi siyang humarap dito. Miss, wala akong confidence dyan sa modelo-modelo na yan. Isa pa, busy akong tao. Maghanap ka na lang ng iba. May iritang paliwanag niya rito. Bakit? Ikaw ba sila? Matarin na tugon nito na muli niyang ikinairap. Pag-isipan mong mabuti, hindi lang ako dito sa bansa nagpapadala ng modelo. Sikat na mga modelo ko, internationally dear. Kaya katang pasikatin within just a snap of my finger. Pagmamayabang nito't inabutan pa siya ng calling card. Napataas lang ang kilay niya, hindi naman siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Pero kinuha niya pa rin ang card nito para lubayan na siya nito. Call me, sigaw pa nito pero hindi na niya nilingon. Dumiretso na lang siya sa coffee shop. Sa kabilang banda, agad na lumipad ang tingin sa kanya ni Nina. May nilakad ka? May intrigang tanong nito. Imbis na sagutin ito nilapag niya sa harap nitong calling card ni Fufu. Magmodelo ka raw. Biro pa niya dito. Kaya lang ay napanganga ito at napatitig sa calling card. Oh my gosh! Si Miss Fufu to! Iksahiradang sigaw ni Nina. Dahilan upang tingnan sila ng ilang customer. Nangunot ang noon niya rito at nalilito sa kasiyahan nito. Grabe, Jewel! Binigyan ka niya ng calling card! Ibig sabihin, nagandahan siya sa'yo. Pasisikatin ka niya. Niyugyug pa nitong mga balikat niya. Naiinis niyang hinawakan ng mga balikat nito at niyugyug din. Kumalma kanina. Baka scam lang yan. Sigaw na rin niya dito. Tumigil naman to tinignan siya na akala may alien siya. Hindi mo siya kilala? Lahat ng model niya sikat sa abroad. Lahat naka-billboard at magazine. May naipasok pa nga yan sa Victoria's Secret. Kwento nito bago hinagilap ang sariling cellphone. Napapataas lang ang kilay niya. Ang ganong ugali ni Fufu ay magaling talagang mag-handle ng modelo.
Tignan mo napakayaman na niya pero umaaktong low-key para makahanap pa ng babaeng pwede niyang pasikatin. Tinutok pa ni Nina sa kanyang screen ng cellphone niya at halos maduling siya doon. Hinawakan niyang kamay nito at nilayo ang cellphone pero halos mapanganga siya sa mga nabasa tungkol kay Fufu. Higit sa 100 ng mga napasikat nitong modelo. Madalas pang iba'y nasasama sa runway. I-grab mo ng opportunity, Jewel. My gosh! Magkakaroon na ako ng kaibigan na sisikat sa buong mundo! Kinikilig pa na sigaw pa nito. Napailing lang siya at naasiwa. Bagay talagang magsama si Nina at Fufu. Gusto mo ako magmodelo? Talaga ba, Nina? Nakakalimutan mo yatang kasal ako. Pabulong niyang bigkas. Natigilan ito at kumibit balikat. Bakit ba? Sigurado namang susuportahan ka ng sugar daddy mo. Yun nga lang, magsiselos yun kapag may iba kang kapartner. Okay lang yun. Uuwi ka naman sa kanya. Pamimilit pa nito. Nasa punyang noo kung alam lang ni Nina na ayaw ni Anton sa pagmomodelo, lalo na kung international model. Naghiwalay nga ito't si Margie dahil sa pagmomodelo, tapos gagawin niya. Gusto mo yatang magaya ko kay Margie? May sarcastic kong tanong niya sa kaibigan na nanahimik bigla. What about me? You want me to be like me? Napaangat ang mukha niya sa narinig. Sa lubong ang kilay ni Margie na nakatitig sa kanya. Napaawang ang mga labi niya. Siguro naman ikararating lang nito, di ba? Hindi naman siguro nito narinig na asawa niya si Anton, hindi ba? Hindi sa ganoon, ayoko lang magmodelo. Oh dear, it's totally fine. Malitang ngumiti. Bago bumuntong hininga. Miss Margie, wala po si Sir Anton dito, imporma ni Nina. Hindi naman siyang pinunta ko rito. Si Jewel ang pinunta ko. Binalingan pa siya nito pero napakaseryoso na ng tingin nito. Ako? Bakit? Halos magkandautal siya doon, lalo na lumapit ito at tinitigan siya na may pagdududa. Yes, you. Napapaisip nga rin ako kung bakit pinapatawag ka ng daddy ko. Sa akin ka pa talaga pinasundo? Seryosong bigkas nito na kinatulos niya. Sana lang hindi kakabit ng daddy ko. Let's go, naghihintay siya sa mansyon. Inis pa nitong bigkas bago tumalikod palabas ng coffee shop. Sinundan lang ni Jewel si Margie na nahimik na ito sa sasakyan. Naniniwala yata talagang babae o kabit siya ng sarili nilang ama. Kung alam lang nito na magkapatid sila. Huminga siya ng malalim matapos maisip na baka ipakilala na siya. Pero dahil si Melvin Carillo yun, mag-iisip siya ng malala. Sa ugali ng ama niya hindi ito lalambot dahil lang sa napatunayan nitong anak siya nito. Pagdating at pagbaba ng sasakyan ay hinarang pa siya ni Margie sa pinto ng mansyon. Don't say that my daddy invited you. Magagalit si mommy. Sabihin na lang natin na ako nag-imbita sa'yo. Bulong nito sa kanya. Napataas ang kilay niya at hindi niya mapigilang sarcastic umangisi. Ibig mong sabihin kahit kabit ako ng tatay mo, okay lang sa'yo? At itatago mo yun sa mami mo? Kukonsintihin mo kami ng daddy mo? Natahimik ito't napaiwas ng tingin. Ang tagal bago to sumagot. Sa bagay, mukhang gawain naman ng ama nila ang mga liwa. Wala siya sa mundo ngayon kung hindi ito naghahanap ng ibang babae habang kasal na. Of course, not. Tipid lang nasagot nito bago tuluyan tumuloy sa loob ng mansyon. Doon naman sumikdo ang kaba niya pero pinilit pa rin niyang kumalma at ilagay ang matapang niyang ekspresyon. Yung hindi siya matitinag kahit pa anong panghusga ang gawin ni Melvin Carillo sa kanya. Nang makarating sa sala ay nandun na kagad ang ama nila na nakasandal sa sofa. Sa tabi nito ay ang mommy ni Margie na nagpapaypay pa ng sarili nito. Sa harap ng maliit na mesa ay nandun ang brown envelope. We're here. Tamad na bigkas ni Margie bago umupo sa pag-isahang sofa. Agad na lumipad ang tingin ng ama nila sa kanya. Tumayo lang siya doon. Sa tingin niya kasi hindi naman siya magtatagal dito. Sit down, Jewel. May otoridad na utos nito. Tamad siyang umupo sa kabilang sofa. Ramdam niyang titig ng mama ni Margie. What is this meeting all about, Melvin? What is she doing here? May katarayan na tanong nito na tila nandidiri sa presensya niya doon. Hindi sumagot ang ama niya, ngunit kagad nitong kinuha ang brown envelope at binuksan niyon. Muli pa nitong tinignan na laman bago siya sunlipan. Pagkaraan ibinigay niya yon sa asawa. What is this, Melvin? DNA test? Kanino? Natigilan ng ginang at nanginig ang mga kamay. Pagkaraan matalim na sumulyap sa kanya bago binalingan ng ama niya. Nahanap mo ng bastarda mo? At dinala mo pa rito? Galit nitong sigaw, dahilan upang pati si Margie ay magulat. Napakurap si Jewel. Totoo bang hinahanap talaga siya ng ama niya? Hindi ka panipaniwala. Calm down, Susan. Siyang lumapit sa akin, hindi ko siya hinanap.
May gigil na sagot nito sa asawa. Umalokip-kip iyon at Batari na muling umupo. What do you mean, Daddy? Magkapatid kami ni Jewel? Naguguluhan tanong ni Margie. Bumuntong hiningang ama nila at sumulyap sa kanya bago nagsalita. Yes, Jewel is my daughter. She is your sister Margie. Treat her one and right. Malamig na utos nito. Alright, and then what? Nalilitong tanong ni Margie. Talaga bang madali lang dito natanggapin siya? And then shall he have a place in the company? Hindi pa naman kayo kasal ni Anton, kaya siya na munang sasanayin ko sa pamamahala. Paliwanag ng ama niya kay Margie. Muntik nang malaki ang mga mata niya, isasalang siya kagad sa malaking kumpanya. Hindi ako papayag. Si Margie ang sanayin mo. Kontra ng asawa nito na matalim na naman ang tingin sa kanya. Mommy, I don't like business. Isa pa, temporary lang si Jewel. Si Anton pa naman ang mamamahala. Tanggi nito. So what? Kapag hinayaan mo yan na tumapak sa kumpanya, yan ang uubos ng yaman mo, Melvin. Husga pa nito. Mommy! Susan! Sabay na singhal ni Margie at ng ama niya. Pero hindi natinag ang ginang. Napairap si Jewel. Kung pera lang, hindi niya kailangan yon. Ang yaman na ng sugar daddy niya para magnakaw pa siya. At anong gusto mong mangyari, Susan? Ibigay ko sa hindi ko kadugong kumpanya ko? We don't even know if Anton will marry Margie. Galit na sigaw ng ama niya. Dad, pakakasalan niya ako. Hindi pa lang siya. Really? Hindi siya ready o matagal na kayong wala? Sabat ng ama nila rito. Natahimik si Margie at nangunot ang notila na inis. Dito na rin titira sa Jewel. It's better that I can see her and train her since she's also here at home. Informa nito't na mas lalong kinagulat ni Susan. Nanginginig na talaga tong tumayo at dinuro sa pamaypayang asawa. Magkalimutan na tayo, Melvin. Hindi ko tatanggapin yan sa pamamahay ko. Mommy. Si Daddy pa tinakot mo, kaya nga may jawa dyan dahil kaya kanyang kalimutan. Parangkang singit ni Margie. Literal na napanganga ang ginang at mukhang pagagalitan pang sariling anak, ngunit kagad na siyang tumayo. Baka kasi mag-away-away pang mga ito kahit na hindi naman siya interesadong mabuhay kasama sila. Okay na sa kanya na kilala na siya ni Melvin. Ayos na yun, at least alam niyang may kamag-anak pa siya. Huwag na po kayong magalit. Hindi ko naman po gustong tumira kasama kayo at hindi po ako interesado sa kumpanya niyo. May negosyo po ako. Aalis na ako. Ani Jewel bago pinagpag ang damit niya at humakbang. Parang nakahinga naman ng maluwag ang mga tao doon. Kumalma ang ginang pero ramdam pa rin niyang matalim ang tingin nito sa kanya. Don't you want to stay for dinner? Bigla ang tanong ng ama niya. Sandali siya natigilan. Sa totoo lang, gusto pa sana niya itong makausap pero dahil baka magkagyara na, mas pipiliin niyang umalis na lang. No thanks, may masarap po akong dinner sa apartment ko. Matipid siyang ngumiti bago tuluyang tinahak ang pinto. Ano naman ang kakainin sa apartment niya? Wala na nga yatang laman ng refrigerator niya eh. Tsk, at least hindi siya nanlilimos. Jewel, wait, ihatid na kita pabalik. Biglang habol sa kanya ni Margie. Tatanggi sana siya sa pero ito pang humila sa kanya. Kinabahan siya dahil baka bigla siya nitong awayin sa loob ng sasakyan pero kabaligtaran ang nangyari. Kinikilig itong sumigaw bago nangisi. Hello baby sister, I can now play the dress-up game. Mag-shopping tayo next time. Nasasabik na bigkas nito bago paandarin ng sasakyan. Napakurap siya at medyo naantig ang puso niya doon. Mukhang pareho silang sabik sa kapatid. Sa tono kasi nito'y mukhang hindi naman to nakapaglaro nung bata pa to. Bibisitahin kita ng madalas ha, is that okay with you? Ikaw na isasama ko sa galaan, hindi na si mommy. Daldal mo ni nito, napangiwi lang siya. Mukhang magiging Dora pa siya sa lagay na to. Tipong gala ng gala, pilit siyang umiti dito. Hindi nga siya makasingit sa kakadaldal nito sa biyahe. Mukhang masaya talaga ito magkaroon ng kapatid. Hindi tuloy mapigilang mag-init ng puso niya. Ha? Is that Anton's car? Bulong ni Margie matapos makatanaw ng paparating na sasakyan sa coffee shop niya. Napaangat siya sa kinauupuan at namilog ang mga mata nang tumigil ang sasakyan nito at lumabas nga doon si Anton. Binugso siya ng kaba lalo na ngayon kasama niya si Margie. Nagulat pa nga siya ng hawakan itong siko niya. Nakangiti si Margie na malaki ng lingunin niya. Ipapakilala kita sa fiancé ko. I know naman na regular customer siya dyan pero ipapakilala kita bilang kapatid ko, please. Natutawang bigkas nito. Dahilan upang mabingi siya. Katapusan na yata niya kapag nangyari yun. Mawawalan siya ng masarap na ulam mamayang gabi. Bago pa banbuksan ni Margie ang pinto ng sasakyan ay pinigilan na ni Jewel ang kamay nito. Halos mamutla siya sa kaba.
Ah, pwede bang wag na? I mean, nakakahiya kong kapatid Margie. Huwag mo nalang sabihin sa kanya. Pakiusap niya dito. Nangunot lang ang noon nito. Why not? Ayoko lang mahirapan na ipikalala ka pa kapag kasal na kami. At least, kapag maaga ka niya nakilala, madali na lang natanggapin ka, Joel. Paliwanag nito. Desidido sa gusto nitong mangyari. Umiling-iling siya at kinagat ang labi. Baka kasi magkagulatan pa sila at masabi pa nito ni Anton na kasal silang dalawa o kaya naman ni magalit sa kanya si Anton sa hindi niya pagsasabi ng tungkol sa pagiging karilyo niya. Hindi naman kailangan. Baka sabihin niya ang pangit ng pamilya mo at may bastardang kapatid ka. Okay lang naman ako sa ganito. Hindi ko naman kailangan maipakilala sa lahat. At least alam mo na kapatid mo ko. That is already enough for me. Pangungumbinsi niya rito, maliit itong nanguso pagkuha ni napangisi. Sa bagay, hindi maganda si image ko kung malalaman niya may kapatid ako sa labas. Hilaw siyang napangiti sa sinabi nito. Kung hindi niya lang ito ate ay kukutusan niya. Kanina gustong gusto siya, ngayon naman kinakahiya siya. Magulo din to eh. Anyway, you can go out now. Alis na ako. I don't want him to see me with you. Ani pa nito na kinataas ng kilay niya. Pabor na rin naman yan sa kanya. At least, hindi na siya mahirapang mag-explain pa kay Anton. But I will call you once in a while. Let's go shopping! Sumigla muli ang boses nito. Pilit siyang tumawa ng alanganin at binuksan ang pinto ng sasakyan. Sure, ingat ka. Wala pa ng preno yung bibig mo, Baka mawalan ng preno yung sasakyan mo. May sarkastikong paalala niya bago tuluyang lumabas. Agad din naman itong umalis kahit hindi na naabutan ni Anton. Palapit pa lang siya sa lubong ng kilay ni Anton. Sumandal pa sa sasakyan. Who's that? Malamig nitong tanong. Who? Yung taxi? Pagsisinungaling niya, nanliit ang mga mata nito pero halos magulat siya nang bigla nitong hawakan ng bewang niya at haplusin ang tiyan niya. Pati yata tibok ng pulso niya sa kamay at leeg ay sinuri nito, kaya't naasiwa siya. What the? Anton! Hindi niya mapigilang sigaw, matalim na itong tinignan ngunit mabigat tong huminga ng malalim. Are you really not pregnant? Dismayadong tanong nito, ngumisi siya tumalukip-kip. Hindi, bakit ba? Akala mo sharpshooter ka? Well, sumablay ka bugok. Nalaki ang mata niya nang dumapo biglang labi nito sa labi niya. Naitulak niya ito at pinunasan ng mga labi niya. Bakit ka ba basta nagnanakaw ng halik? Singhal niya, ngumisi to. Kada bugok mo, isang halik ang kapalit. Literal na tumaas ang kilay niya. Ginagamitan ba siya nito ng tinatagong teknik? Tumikim siya at balak subukan kung totoo ngang sinasabi nito. Bugok ka talaga! Hindi pa man yan natapos ay naglapat ng mga labi nila. Hinapit nitong bewang niya pero imbis na mapagparusa ay mabining hagkan nito. Wala na siyang pakialam kahit nasa labas pa sila ng coffee shop o kung may dadaan mang sasakyan at makikita sila. Sa puntong iyon, aaminin niyang na-miss niya to. Ang tagal ba naman itong nawala? Buti nga't hindi pa nilamon ng dagat. Malakas na tikhim ang nakapagpatigil sa kanila. Parehas pa silang napalingon sa kabilang banda ng sasakyan. Isang matangkad na lalaki nakatayo doon at walang kangiti-ngiti sa mga labi. Tabi-tabi naman sa mga walang jowa. Walang emosyong bigas nito na kinakurap niya. Mana ka talaga sa amo mo, Baron. Mainis na sagot ni Anton na kinangisi lang ng huli. Kailangan mo akong bayaran higit sa ginawa ni Sir Andre. Hindi ko to trabaho. Malamig nitong turan. Bakit parang ang dami niyang nakikilalang weird na tao? Fine, basta ba tulungan mo kong kaibigan niyang mamahala dito for 2 months? Ani Anton, hinila siya nito papunta sa coffee shop. Sumunod din si Baron sa kanila. 1 week, I can stay here for 1 week, not tulong. Ayoko mawalan ng trabaho, pigil nito kay Anton. Hays, 1 month Baron, you stay here for 1 month. Nainis na sagot ni Anton na talagang kinakunot na ng noon niya. Palipat-lipat ang tingin niya sa dalawa, hindi niya magets ang pinag-uusapan nilang dalawa. Fine, 1 month, kapag lumagpas ka, bahala ka. I hope 1 month is enough for you. Ngumisi ito samantalang umigting lang ang panga ni Anton. Sinisira mo talagang plano ko. May tonong sarkastiko ang boses ni Anton. Nakangisi lang naman si Baron at mukhang hindi papatulan si Anton. Siya na nga ang sumingit sa gitna nila, pati si Ninay na palapit na. Sandali nga, ano bang pinag-uusapan nyo? Anong 1 month, 1 month? Sa lubong ng kilay niya't namewang, napatikim si Baron samantalang napasimangot si Anton. 2 months kasi dapat. Bulong-bulong pa nito bago mahinang nagmura. Anton! May bantang tawag niya kaya umayos to. Never mind. 1 month is enough, I guess. Ano nga yung 1 month na yan? Asik niya dito.
Matalimunan nitong tinignan si Baron sa likod niya bago to sumagot. Baron will work here for 1 month. Diretsong sagot nito. Sandali siya natigilan pero na-process din sa sinabi nito. Ano? Bakit naman siya magtatrabaho dito? Saka wala akong pampasweldo sa kanya. Okay na kami ni Nina rito. Dito siya magtatrabaho dahil kukunin kita. Sabat ni Anton, di kinalaki ng mga mata niya. Dinig niya na pahagikik si Nina kaya't masama siya nitong tinignan. Sumama ka na, Jewel. Okay lang ako dito. Gwapo naman to kasama ko. Sagot nito bago lumapit sa kanya at tinutok ang bibig sa tenga niya. Sige na, iwan mo na ako dito. Pagbalik mo, jowa ko na tong Baron na to. Pagmamayabang pa nito, wala sa loob na nakurot niya ito sa tagiliran dahilan upang umaray ito. Umayos ka nga, Nina. Huwag mo akong pinamimigay. Iritang bulong niya rito. Lah, asawa mo naman yan. Agad yan tinakpan ang bibig nito. May hirap na't baka marinig pa ng iba. Nang masiguradong hindi na ito ngangawa ay binitawan na niya ito at hinarap si Anton na kunot na ang noo. Namewang siya sa harap nito. Bakit? Saan mo ba ako dadalhin ha? Mataray niyang tanong. Doon palang ngumisi si Anton na tila naalalang plano sa utak nito. Sa isla, tipid nitong sagot. Sa isla? Bakit? Tingin mo sa akin, balyena? Mas tinaas niya ang kilay rito. Hinagod nito ang mga kilay niya kaya't napaatras siya. Winaksi niya pa ang mga kamay nito. May misi, I have plans. Mayabang na sagot nito. Anong plano? At saka bakit 1 month? Ang ngisi nito ay nagingiti at sumulya pa sa tiyan niya. Gagawa tayo ng baby. Walang habas na sagot nito ni kinalaki ng mga mata niya. Sa kabilang banda, literal na napanganga si Jewel sa sinabi ni Anton na gagawa sila ng baby. Pero mas namangha siya na sumakay sila sa chopper na pagmamayari ng pamilya nito. Hold on to me, okay? Bulong pa nito sa kanya pero dahil malakas ang loob niya at hindi siya natatakot ay talagang pinagmasdan niya ang nadadaanan nila. Umay, baka mahulog ka. Malakas na bawal ni Anton sa kanya. Umismit siya at inayos ang pinasuot nitong headphone kanina. Sumandal siya sa upuan at mukhang doon lang ito nakalma. Kinabig nitong mukha niya at nilagay sa balikat nito. Gusto niyang magprotesta ngunit mahigpit ang yakap nito. Tipong hindi siya makahinga. I miss you so much. Bigas nito na umabot sa tenga niya kahit pa maingay at nakasuot siya ng headphone. Nainis man siya na gusto siya nitong mabuntis kaagad pero hindi niya ikakailang na miss niya ito. Lalo na ang mainit itong mga yakap. Nagangat siya ng tingin ng haplusin nitong braso niya. Tila kinakalma siya kahit pa kalmado naman talaga siya. Ang puso niya lang ang hindi makalma. Nagririgo doon ngayong yakap nito. Kumurap siya nang tumikwas ang kilay ni Anton pero nang dumukhang ito para abutin ng labi niya siya pa mismo sumalubong sa mga labi nito. Malugod niya itong hinagkan at nakipaglaban sa mga labi nito. Ang palad nitong nasa braso niya ay bumaba sa kanyang bewang at tuon naglakbay. Kung wala siguro sila sa loob ng chopper ay baka kanina pa sila nauwi sa mainit na pagsasalo. Tumigil lang ito sa paghagkan sa kanya nang sumingap siya at maghabol ng paghinga. Kita niya ang apoy sa mga mata nito at sa malamang ay sa ganun din ang nakikita nito sa mga mata niya. Siya na ang lumayo bago pa maiskandalo sa kanilang pilotong nagmamaneho. Sakto naman ay siyang pagbaba ng chopper sa buhangin. Wow! Hindi niya mapigil ang bigkas matapos makitang asul na tubig at puting buhangin. Bigla siyang nasabik na lumangoy kahit pa hindi siya marunong. Natanaw niya pa ang iilang turista sa malayo. Senyales na bukas sa publikong isla ni Anton. Nagbabakasyon bang mga turista dito? Kuryoso niyang tanong kay Anton na inalis ang suot niyang headphone at seatbelt. Honeymoon. Tipid nitong sagot pero namulang mga pisngi niya dahil doon. Nandito rin ba sila para sa honeymoon? Pinilig niyang mukha tinurong iilang natanaw na villa o kubo yata na nakahilera sa may pagitna ng dagat. Doon din ba tayo matutulog? Nauna itong bumaba bago siya inalalayan. Agad na pinagsalikop ni Anton ang mga kamay nila. Hindi, doon tayo. Tinuro nitong puting mansyon na nakatayo sa dulo ng isla. Nanlaki ang mga mata niya at parang gusto na lang yung takbuhin. Ang laki noon at agaw pansin. Special ba siya para doon matulog? Huwag na tayo dyan, doon na lang sa kubo. Are you sure? Baka masira ang kubo. Singit nito. Namilog ang mga mata niya at nahampas ito sa braso. Humahalakak ito samantalang siya'y namumulang mga pisngi
habang tinahak nilang daan patungo sa malaking mansyon. Asa ka, Anton? Uuwi rin tayo mamaya. Wala kang dinalang gamit. Singhal niya rito upang pagtakpan ang namumula niyang pisngi. At sa kabag niya lang ang nabitbit niya. Hindi naman natin kailangan ng damit. Meron ng gamit sa mansyon. Pinaghandaan ko to. Nakangising pagmamayabang nito. Umirap siya pero pilit ngumiti matapos silang may madaan na mag-asawa yata. Hindi siya nagsalita hanggat hindi nakakalagpas sa mga to. Halata nga, Montero. Hindi mo man lang ako sinabihan na mas maaga. Di sana nakatanggi pa ako ng bongga. Sarkastikong sagot niya. Asa naman tong papayag siya sa gusto nitong manatili ng isang buwan sa isla. That's the reason why I didn't tell you right away. Inayos ko na muna bago kita dalhin dito. I want our honeymoon to be special. Proud na imporma nito. Ano? Honeymoon? Umangat ang gilid ng labi ni Anton nang lumingon ito sa kanya't ang bugok ay may pakindat pang nalalaman kahit napailing siya. Honeymoon. We're still newlyweds, my aber. Gusto ko lang na makilala pa natin ang isa't isa bago tayo magkaanak. At least before you get pregnant after a month. Nakakalokong sagot nito. Gusto siya nitong makilala o gusto lang siya nitong mabuntis? Napangisi siya matapos maalalang naka-pills siya. Mabuti na lang pala't bitbit niya ang bag niya kung nasaan ang pills niya, kung hindi paniguradong may mabubuhay na Anton sa tiyan niya. So hindi mo pa ako kilala? Nakataas kilay na tanong niya. Tumigil ito sandali sa paglalakad at pinakatitigan siya na ikinailang niya. Biglay mapanganib itong ngumisi. I know you but not deeply. Paus nitong sagot, nagulat siya nang maramdaman ang kamay nito sa kanyang puson. I want to get here. Bulong nito na kinainis niya para kasing ang maikama siyang gusto lang nito. Well, ano pa bang bago sa isang Anton Montero? Mapanganib ito. Pagdating sa kamat hindi yata kayang mabuhay ng walang ganap sa buhay. Pero nahigit niya ang hininga na maglakbay ang kamay nito pa itaas sa tiyan niya. Dumaan pa yon sa pagitan ng harap niya. Tumigil lang yun sa tapat mismo ng tumitibok niyang puso. And also here, Missy, gusto ko makatuli dito kung papalarin. Well, I don't love you yet, pero kung magkakaanak tayo, malabong tumingin pa ako sa iba. Seryosong saad nito. Naguluhan siya sa sinabi nito. Agad niya ring winaksi palayo ang kamay nito sa takot na baka maramdaman nito ang mabilis na tibok ng puso niya.